Okay, share naman natin uli ang 2 Peter 3:17. Okay, nakalagay dito, kaya't kayo, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo noon pa ang mga bagay na ito, mag-iingat. Okay, ano to yun? Mag-iingat kayo, baka mailigaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama at mahulog kayo mula sa inyong sariling katatagan. May ko na. Baka mahulog sa sariling katatagan. Tingnan natin ito. Okay? Ayan. Tingnan natin dito. My dear brothers and sisters, ang pagkakaroon ng guidance sa pag-build ng Christ-like character ay napaka-importante dahil kung wala sa atin ang kabaitan ng Panginoon na ipinakita niya doon sa cross, ay siguradong mahuhulog tayo mula sa ating katatagan. Yes, totoo yan, my dear brothers and sisters. Kung wala ang kabaitan ng Panginoon doon sa cross, ay siguradong mahuhulog tayo mula sa ating katatagan. Kung wala yung kabaitan sa buhay natin, yung kabaitan ng Panginoon doon sa krus. So kung ang kabaitan ng Panginoon ay andito sa atin, syempre hindi na maganda bilang anak ng Diyos ang nanghahamak ng kapwa. Hindi maganda bilang anak ng Diyos ang mamaliit ng kapwa. Hindi maganda bilang anak ng Diyos ang magalitin at matampuhin. Hindi maganda bilang anak ng Diyos ang tumatawa o gumagamit ng mga laughing emojis upang ipahiya at maliitin ang kapwa. Hindi maganda bilang anak ng Diyos ang gagamit ng mga words na nagpapakita ng hindi magandang asal at ugali. Ayon sa Proverbs 11:12, ang humahamak sa kanyang kapwa ay kulang sa sariling bait. So, ang daming makikita natin na mga kapatid, lalo na sa mga debate, ang daming humahamak, ang daming nangahamak. So, para sa kanila, ang Proverbs 11:12 na to, ang humahamak sa kanyang kapwa ay kulang sa sariling bait. Kaya napaka-importante ang humingi palagi sa Panginoon ng guidance upang mabubuting asal at ugali ay magkaroon pa ng karagdagang liwanag sa ating buhay. Yes, my dear brothers and sisters, talagang makikita natin sa ating ugali at asal kung tayo ay totoo sa Panginoon. Kaya nasa ugali makikita yan. Yung kabaitan ng Panginoon doon sa krus, yun sana ang ating hingin sa Panginoon upang hindi tayo mahulog sa ating katatagan. Yung matatag, yung mga taong matatag ay yung may mga kapasidad to face trials with joy, with patience, with self-control. Ito na yung buhay na maturity. May capacity na o may skills to face trials with joy, with peace of mind, with self-control. Kung wala pa ang isang believer, wala pa siyang kapasidad upang harapin ang bawat trial with joy, yung mga reklamador, hindi pa yan ang maturity. Yung nanghahamak, hindi pa yan ang maturity. Yung nang mamaliit, ipahiya yung kanyang kapwa, hindi yan ang maturity. Dahil ang maturity, yung matured na dahil may kapasidad na sila upang harapin ang mga trials with joy. Okay, my dear brothers and sisters, thank you, bye-bye, and God bless.